Gianni's point of view. Bahagya akong napaungol ngunit hindi ako nag-abalang magmulat ng aking mga mata. Masakit ang ulo ko na parang binibiyak. Ganito pala ang pakiramdam ng may hangover. Ipinapangako ko na hindi na talaga ako maglalasing. Maliban kasi sa masakit ang aking ulo, ay umihilab din ang aking sikmura. Ayoko sanang bumangon, ngunit hindi ko kayang pigilan ang paglabas ng laman ng aking tiyan. Nagmulat ako ng mga mata at patakbong nagtungo sa banyo. Agad kong inilabas sa inidoro ang lahat ng mga nakain ko kagabi. Ngunit hinang-hina naman ang pakiramdam ko matapos kong sumuka. Pakiramdam ko'y mamamatay na yata ako. Gising ka na pala, Gianni. Dinalahan kita ng mainit na sabaw at gamot. Higupin mo agad at inumin ang gamot para mawala ang iyong hangover. Kausap sa akin ni Silva na hindi ko na malayang nasa likuran ko na pala. Mamamatay na yata ako, Silva. Wala na akong lakas. At saka, bakit umiikot ang apartment mo? Lumilindol ba? Nangihina ang boses na tanong ko sa kanya. Hindi napigilan ni Silva ang matawa nang marinig ang sinabi ko. Hindi umiikot ang apartment ko, kundi yung paningin mo ang umiikot. Kaya mag-toothbrush ka na at humigop ng sabaw at uminom ng gamot para mabawasan yung hangover mo. Nanghihinang nagbalik ako sa kama matapos kong mag-toothbrush at maghilamos ng tubig sa muka. Tinanggap ko ang binibigay na sabaw at gamot ni Silva. Naginhawaan ako nang dumaan sa aking sikmura ang mainit-init na sabaw. Makalipas ang halos 10 minuto nang uminom ako ng gamot, ay nabawasan na rin ang pagkahilong nararamdaman ko. Hindi na rin ako masyadong nangihina dahil nakatulong ang sabaw na hinigop ko para magkaroon ako ng lakas. Ayoko na talagang maglasing, Silva. Kapag may problema ako ay maglalabas na lamang ako ng sama ng loob sa pamamagitan ng pagbasag ng mga babasaging plato kaysa ang maglasing. May nakita akong ganyan sa mall. Kung gusto mong ilabas ang frustration mo, ay magbabasag ka ng pinggan. Yun nga lang may bayad ang mga pinggan na babasagin mo. Ani ko kay Silva na nakaupo lamang sa gilid ng kama. Tama ka, Gianni. Dapat hindi na tayo maglasing para hindi tayo nakakagawa ng mga nakakahiyang bagay kapag nalalasing tayo. Nakingiwing sang-ayon sa akin ni Silva habang napapailing. Base sa kanyang ekspresyon, ay tila may ginawa kaming hindi kaaya-aya. Habang pareho kaming lasing, natigilan ako nang marinig ko ang sinabi niya. May ginawa ba tayong nakakahiya kagabi? Nagkalat ba tayo sa bar? At saka, paano tayo nakauwi sa apartment mo? Ang pinsan mo bang naghatid sa akin? Magkakasunod-sunod kong tanong sa kanya. Napahawak ako sa aking ulo. Wala akong maalala sa mga nangyari kagabi, maliban sa masaya kami na Silva habang nagiinuman na para bang wala akong problema. Ang sabi ng pinsan ko ay siya raw ang naghatid sa atin pa uwi rito. Siya ang nagsabi sa akin na, "We're totally wasted last night." Tiyak na pinagtatawanan ako ngayon ng Alex na yun dahil nakita niya kung paano ko nagkalat nung lasing ako. Nakasimangot na sabi ni Silva. Naroon kagabi sa bar si Sir Alex? Ang kaibigan ng fake husband ko? Nanlalaki ang mga matang tanong ko sa kanya. Kung naroon kagabi ang kaibigan ni Zion, ay tiyak na makakarating sa kaalaman niya na naglasing ako. Tiyak na mas lalo lamang siyang magagalit sa akin dahil iisipin niyang ipinapahiya ko ang pangalan niya sa harap ng maraming tao, kahit na hindi naman alam ng mga taong yun na mag-asawa kaming dalawa. Oo, natatandaan kong naroon siya sa harapan natin at pinipigilan niya ako sa pag-inom, habang ikaw naman ay pinipigilan ng pinsan ko. Nauna kang malasing kaysa sa akin dahil hindi ka sanay uminom. Paliwanag ni Silva. May pagdududang tinignan ko siya. Bakit naman ganyan ka makatingin sa akin? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Nakangiting umiling ako sa kanya. Nagtataka lang ako, Silva. Inis ka kay Sir Alex pero tila nag-aalala ka sa maaaring iniisip niya ngayon tungkol sa'yo dahil nakita ka niya kung paano ka nalasing. Huwag mong sabihin sa akin na may gusto ka sa kanya. Nakangising tanong ko sa kanya sa huli. Pinaikutan niya ako ng kanyang mga eyeball. Excuse my dear friend, wala akong pakialam sa kanya. At wala rin akong gusto sa playboy na yon, okay? Ayoko lang makita na pinagtatawanan niya ako. Yun lang at wala nang iba. Hindi mo naman nakita na pinagtawanan ka niya kasi hindi mo naman alam kung anong ginagawa mo kagabi dahil sa sobrang kalasingan. At saka bakit naman ayaw mong pinagtatawanan ka niya? Dahil masasaktan ka? Ayaw pa ring tumigil na hirit ko sa kanya. Magmula nang magkakilala ang dalawa, ay para na silang mga aso't pusa. Ngunit sa tingin ko naman ay pareho silang nagkikare sa isa't isa. Ngunit pareho lamang nilang itinatago ang kanilang damdamin para sa isa't isa dahil sa pagiging prejudice nila sa bawat isa.
Kung ang tingin ni Silva kay Sir Alex ay playboy, masungit na babae naman ang tingin sa kanya ng lalaki. At wala raw magkakagustong lalaki sa kaibigan ko dahil sa pagiging masungit niya. Huwag mo nang ipilit sa akin na may gusto ako sa lalaking yun dahil nasisira lamang ang araw ko. At saka wag na ang tungkol sa aming dalawa ang pag-usapan natin, kundi ang tungkol sa'yo. Ano na ngayon ang plano mo? Magpapatuloy ka pa rin bang magpanggap bilang asawa ni Mr. Harrington? Biglang naglaho ang mapang-asar kong ngiti sa kanya at napalitan ng seryosong muka. May pinirmahan kaming kontrata, kaya hindi maaaring hindi ko ipagpapatuloy ang pagpapanggap ko bilang asawa niya. Kapag ginawa ko yun ay hindi lamang ang inaasahan kong scholarship ang mawawala, kundi magbabayad pa ako ng danyos dahil sa pagsira ng contract. Pero dahil ang purpose talaga namin kaya kami nagpanggap na mag-asawa ay dahil nais niyang mapasaya ang kanyang lolo, na bilang na ang araw sa mundong to. Kaya ang gagawin ko ay madalas akong bibisita sa ospital kung nasaan siya naroon, pero hindi na ako babalik pa sa bahay niya. Ayokong makasama at makita ang mga devil niyang kamag-anak na nagpapanggap bilang anghel. Mahabang sagot ko sa tanong ni Silva. Paano kung pilitin ka ni Zion na bumalik sa bahay niya? Anong gagawin mo? Mapakla akong ngumiti. Hindi niya gagawin yun dahil naroon ang babaeng gusto niya. Hindi naman kasi niya kakampihan si Bettina kung wala siyang gusto sa kanya. Kakaiba rin pala ang taste niya. Mahilig siya sa babaeng mukhang patpat sa sobrang payat. Akala ko pa naman mataas ang standard niya sa babae. Kaya naisip ko na hindi siya magkakagusto sa isang katulad ko na ordinaryo lamang ang itsura. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan niya sa babaeng yun, gayong masama naman ang ugali. Totoo nga talaga ang kasabihang nabasa ko sa isang romance novel na love is not blind, it sees but it doesn't mind. Gianni's point of view. Nagdesisyon akong bisitahin si Lolo Fidel sa ospital kahit na hindi ko kasama si Zion. Bilang asawa ni Zion at pagsunod sa pinirmahan naming kontrata, ay kailangan kong magpakita sa kanyang lolo para hindi siya magduda tungkol sa tunay na relasyon namin ng kanyang apo. Natitiyak ko kasing may nakapagsabi na sa kanya tungkol sa ginawa kong pag-alis sa bahay ni Zion. Alam kong ikalulungkot niya yon, kaya kailangan kong gawin ang aking papel. Saan ka pupunta at gagaya ka yata? Tanong sa akin ni Silva nang makita ko siya paglabas ko sa kwarto niya. Nasa sala siya at nanonood ng television habang kumakain ng popcorn. Magtatrabaho. Simpleng sagot ko sa kanya. Tumaas ang kilay ng aking kaibigan. Wala kasi kaming pasok ngayon dahil may mga bagong waitress at gagamitin nila ang time namin para sa kanilang training. Bibisitahin ko ang lolo ni Zion. Baka nakarating na sa kanya ang tungkol sa nangyari at natitiyak ko na nalungkot siya. Ayoko na nang dahil sa akin ay maging malungkot siya, Silva. Baka makasama pa sa kalusugan niya. Masisipa ako sa bandang huli, sakaling may hindi magandang mangyari sa kanya. Mahabang paliwanag ko sa kanya, dahil ayaw akong lubayan ng nagtatanong niyang mga mata. Paano kung tanungin ka ng lolo ni Zion at piliting paaminin kung ano ba talaga ang totoong relasyon niyo ni Zion? Alam mo na, sa paligid niya tiyak na maraming devil na magsusulsol sa kanya para pagdudahan ng relasyon mo sa kanyang apo. Hindi ka ba natatakot na baka mabuking ka niya? Curious na tanong ni Silva. Sasabihin kong nag-away lamang kami ni Zion. Normal naman sa mag-asawang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, di ba? Alam ko na hindi sasabihin ni Zion sa kanya ang totoo. Hanggat hindi niya sinasabi sa kanyang lolo, ang tunay na score sa pagitan namin ay hindi ako magsasalita. Sagot ko sa kanya. O siya, aalis na ako. Huwag mo na lang akong hintayin dahil doon ako matutulog sa ospital. Pagkatapos kong magpaalam kay Silva, ay lumabas na ako ng kanyang apartment. Mabilis naman akong nakasakay ng taxi dahil malapit lamang sa kalsada kung saan nagdaraan ng mga taxi ang apartment niya kaya hindi ako nahirapang sumakay. Nang makarating ako sa ospital ay hindi ako agad pumasok sa loob. Nanatili muna ako sa labas ng silid ni Lolo Fidel at inayos ang aking sarili. Pagkatapos kong huminga ng malalim, ay saka pa lamang ako pumasok sa loob. Good morning, Lolo. Kamusta ang pakiramdam mo? Nakangiting bati ko sa kanya pagkapasok ko sa loob. Laking pasasalamat ko na tanging nurse lamang ang nagbabantay sa kanya ngayon. Gianni, mabuti naman at dinalaw mo ko. Alam mo ba na miss na kita? Magiliw na sagot sa akin ni Lolo Fidel. Nilapitan ko siya at humalik sa kanyang kamay bilang paggalang. Inilapag ko sa maliit na mesa ang isang basket ng prutas na hindi ko nakalimutang bilhin sa labas ng ospital. Siyempre naman, Lolo. Dadalawin kita rito.
Busy lang ako ngayon sa trabaho. Nakangiting sagot ko sa kanya matapos kong maupo sa tabi ng kanyang kama. Pwede mo na akong iwan, Sasa. Nandito naman ang apo na siyang magbabantay sa akin. Di ba, Gianni? Ani Lolo sa akin matapos kausapin ng nurse na nagbabantay sa kanya. Sige po, Lolo. Nakangiting sagot ng nurse pagkatapos ay binalingan ako. Kung may kailangan po kayo ay nasa nurse station lamang ako. Tumangulang ako sa kanya bilang tugon. Pagkaalis ng nurse ay biglang sumeryoso ang mukha ni Lolo Fidel, kaya hindi ko maiwasan ng kabahan. Gianni, nasabi sa akin ni na Alona at Bettina ang tungkol sa nangyari sa inyo sa bahay nang dinalaw nila ako rito. Umpisa ni Lolo sa seryosong tono, lalo lamang akong kinabahan. Paano kung naniwala siya sa kasinungalingan ng kanyang anak? Tiyak ko naman kasi na pawang hindi magaganda at kasinungalingan ng mga sinabi ni Tita Alona, lalong-lalo na si Bettina tungkol sa akin dahil ayaw nila ako para kay Zion. Naniniwala po ba kayo sa mga sinabi nila, Lolo? Hindi po ako ganoong klaseng tao. Wala akong sinabing masama kay Bettina. Hindi ako ang nag-umpisa ng gulo. Nananahimik lamang ako sa hardin, pero pinuntahan nila ako ni Karen at pinagsabihan ng masasakit na salita. Ipinagtanggol ko lamang ang sarili ko dahil hindi ako papayag na apihin lamang nila ako. Mahabang paliwanag ko sa kanya habang tumutulo ang aking luha. Kahit pasabihing nagpapanggap lamang kami ni Zion bilang mag-asawa sa harapan niya, ay ayoko pa ring mag-isip siya ng masama tungkol sa akin. Napakabait ni Lolo Fidel at ayoko siyang masaktan. Maliban kay Silva, ay tanging siya lamang ang nag-iisang tao sa mundo na mabait sa akin, kaya ayokong magalit siya sa akin. Umangat ang kamay ni Lolo Fidel at pinahid ang mga luhang bumagsak sa aking mga pisngi. Huwag kang umiyak, Gianni. Hindi ako nagagalit sa iyo at hindi rin ako naniniwala sa mga sinabi nila sa akin tungkol sa iyo. Alam kong mabuti kang bata. Kahit na hindi pa lang tayo matagal na nagkikita ng personal, ay alam kong mabait kang bata. Dahil sa mga kinukwento sa akin ng iyong ama nung nabubuhay pa siya. Palagi niyang ipinagmamalaki sa akin kung gaano kabait ang kanyang anak. Nakangiting kwento niya sa akin. Mas lalo lamang akong napaiyak nang mabanggit niya ang aking ama. Kahit patay na siya, ay pinoprotektahan pa rin niya ako. I'm sorry, Lolo. Hindi ko lang napigilan ang aking sarili na magalit kay Zion, kaya umalis ako sa bahay niya. Mas pinili niya kasing paniwalaan sina Bettina at Karen kaysa sa akin na asawa niya, kaya masama ang loob ko sa kanya. Matapat na sabi ko sa kanya habang nagpupunas ako ng aking luha. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Mahinahon ang boses na utos niya sa akin. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Nabawasan ang tinik na nakalagay sa aking dibdib. Hindi kinampihan ng aking apo ang dalawang yon, Gianni. Gusto lamang niyang marinig ang panig mo para malaman niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanila. Malapit sa kanya ang dalawang yon, kaya naman kailangan niya ng matibay na rason para pangaralan sila. Si Bettina ay ina ni Paulo at si Karen naman ay parang kapatid na niya, kaya kinakailangan din niyang isalang-alang ang nararamdaman nila bago siya magsalita. Kung sinabi mo lang sana sa kanya ang panig mo, ay kakampihan ka niya. Hindi makapaniwalang napatitig ako sa mukha ni Lolo. Si Zion po ba ang nagsabi sa'yo niyan? Nakangiting tumango siya sa akin. At kahit hindi niya sabihin sa akin, ay alam ko na yon ang kanyang iniisip dahil kilalang kilala ko na siya, Gianni. Sana'y magkaayos na kayo ng aking apo dahil ayokong makita na hindi kayo magkasundo. Nakangiting tumango ako sa kanya. Kaya kong patawarin si Zion, ngunit ang bumalik sa bahay niya at muling makasama sa mga babaeng yon ay hindi. Pagkatapos naming magkaliwanagan ni Lolo Fidel, ay masaya na ang topic naming dalawa. Natuwa rin siya nang malaman niya na dito ako matutulog dahil ako ang magbabantay sa kanya. Masayang kausap si Lolo Fidel. Tawa siya ng tawa, lalo na ang tungkol sa pagiging pilyo ni Zion nung bata pa ito ang kinukwento niya sa akin. Talaga, Lolo? Ginawa yun ni Zion? Natatawang tanong ko sa kanya. Ikinuwento kasi niya sa akin na nilagyan daw ni Zion ng ipis na laruan, ang juice na iniinom noon ng kanyang yaya dahil nagalit ito sa yaya. Isinumbong kasi ito ng kanyang yaya sa kanyang mga magulang na nangupit ito ng pera mula sa wallet ng kanyang ama. Oo, ginawa niya yun. Napakasutil niya nung kabataan niya. Natatawang sagot ni Lolo Fidel. Nagbago lamang siya ng ugali nung mamatay ang mga magulang niya. Kaya natutuwa ako nang makita ko kayong dalawa.
dahil nakita ko na may pagbabago mula sa kanya. Saglit akong natahimik at nag-isip. May pagbabago bang nangyari kay Zion magmula nang makilala niya ako? Parang wala naman. Ngunit hindi ko na lamang kinontra ang sinabi ni Lolo Fidel dahil ayokong mawala ang maganda niyang mood. Kasalukuyan kaming nagtatawanan nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang taong pinag-uusapan namin. Agad na naglaho ang aking matamis ng ngiti sa mga labi nang makita ko siya. Zion! Mabuti at nandito ka rin. Nandito rin si Gianni para dalawin ako. Masayang salubong ni Lolo Fidel sa kanyang apo. Hindi sinagot ni Zion ang sinabi ng kanyang lolo. Sa halip ay tumutok sa akin ang kanyang paningin. Gianni, sambit niya sa aking pangalan sa mahinang boses. Saglit na hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Ngunit mabilis akong nakabawi. Nasa harapan kami ng kanyang lolo at nais nito na makitang magkasundo kami, kaya tumayo ako at lumapit sa kanya. Mabuti at dinalaw mo ngayon ang lolo mo, sabi ko sa kanya sa mahinang boses. Hindi ko inaasahan ang ginawa ni Zion nang lumapit ako sa kanya. Hinapit niya ang aking bewang at kinabig ang aking batok para bigyan ako ng isang malalim na halik sa mga labi. Dahil sa pagkabigla at sa kaalamang nasa harapan kami ng kanyang lolo, ay hindi agad ako nakagalaw. Parang nanigas ang aking buong katawan at tila sinamantala iyon ni Zion. Mas lalo lamang nitong pinalalim ang kanyang halik. Halos maubusan na ako ng hininga nang sa wakas ay pinakawalan niya rin ako. That was great. Mahina ang boses na bulong niya sa akin. Hindi makapaniwalang napatitig na lamang ako sa kanya. Si Zion ba talaga ang lalaking kaharap ko ngayon? Bakit tila may nagbago yata sa kanya ngayon? Ito ba ang pagbabago na sinasabi ni Lolo Fidel na napansin niya sa kanyang apo? At bakit ganoon ang pakiramdam ko nung hinalikan niya ako? Pakiramdam ko ay hindi lamang ito ang unang beses na hinalikan niya ako. Never ko namang inisip na halikan niya ako at hindi ko naman ine-expect na hahalikan niya ako. Pero bakit tila pamilyar sa akin ang kanyang halik na para bang nahalikan na niya ako dati? Gianni's point of view. Madalas akong napapatingin sa orasan na nakasabit sa dingding ng silid ni Lolo Fidel sa ospital. Malapit nang mag-10 ng gabi, ngunit tila walang balak si Zion na umalis. Hanggang 10 ng gabi lamang tumatanggap ng bisita sa ospital, ngunit walang indikasyon na aalis na siya. Mukhang dito rin yata niya balak matulog sa loob ng silid ng kanyang lolo. Sana naman ay nagkakamali ako ng aking iniisip. Iisang hospital bed lamang ang nasa loob ng silid ni Lolo, maliban sa higaan niya. At maliit lamang ang bed. Hindi kaming dalawa kasya doon kung mahihiga kami sa maliit at makitid na kamang yun. At isa pa, masyadong awkward kung magkatabi kaming mahihiga dahil hindi naman kami totoong mag-asawa. Oo nga't sa isang kama kami natutulog sa bahay, ngunit malaki naman ang kama niya kaya maluwag ang space. Hindi nagkakadikit ang aming mga balat at may dalawang mahabang unan pa na nakaharang sa pagitan namin.